Sa Japan, pwede kang bumili ng ramen sa vending machine, matulog sa capsule hotel at magpa-deliver ng halos kahit ano. Pero kung ang kulang sa buhay mo ay hindi pagkain, hindi gadget kundi taong magsasabing, "Uy, bagay sa'yo yung suot mo." May serbisyo rin sila para dyan. Alamin ang mundo ng rental girlfriend o rental kanojo, kung saan pwede kang makipag-date sa isang magandang babae ng ilang oras. Basta handa ang puso mo, maayos ang asal mo, at higit sa lahat, buhay ang Gcash mong naka-Japanese yen. Dito may kilig pero may resibo. May lambing sa usapan pero may deadline. At kapag sinabi niyang ang saya ng araw natin, huwag ka munang mag-book ng simbahan. Baka may kasunod na, "Sir, tapos na po ang oras." Linawin agad natin, ang rental girlfriend ay bayad na companionship service. Pumipili ang customer ng cast member sa website, nagbubuk ng oras at lugar, tapos magkikita sila para sa isang date. Pwedeng magkape, kumain, mamasyal, manood ng sine, pumunta sa theme park, festival o mag-shopping. Pwede rin makipagkwentuhan tungkol sa trabaho, heartbreak, fashion, anime, o kung ano pang kadramahan sa buhay mo. Pero hindi ito totoong girlfriend na iuwi pagkatapos ng date. Hindi rin ito dating app na kapag nag-click kayo, kayo na. Ang binabayaran ay oras, pakikisama, pakikinig, at girlfriend-like experience sa loob ng malinaw na kasunduan. At lalong hindi ito adult service na feeling mo makaka-score ka ng ganun-ganun na lang. Sa maraming agency, bawal ang sexual request, halik, yakap sa pilitang paghawak, hotel, bahay, pribadong kwarto at pangungulit sa personal contact details. Kapag lumagpas ka sa linya, pwedeng ihinto agad ang date. Walang refund. Goodbye! Sayonara! At baka blacklist ka pa. Kaya kung ang iniisip mo ay girlfriend for hire na parang pelikulang pang alas 12 ng madaling araw, bossing, maling sinihan ang napasukan mo. Dito, kape ang mainit, hindi ang serbisyo. Kapag nangati ka, abay kaskas mo muna sa pader. Hindi ito biglang naimbento dahil sa anime. Matagal nang mas malawak na rent-a-person industry sa Japan. May rental friend, boyfriend, family member, wedding guest, at iba pang taong gaganap ng social role. Ang mas malawak na rental family business ay naiugnay pa sa early 1990s, habang ang rental girlfriend services ay mas naging visible noong early 2010s. Kalaunan, lalo itong nakilala dahil sa telebisyon, social media, travel vloggers, at syempre sa anime na Rent a Girlfriend. Pero wag nating gawing simpleng kwento na lahat ng Japanese ay malungkot at manyakis. Hindi ganon. Ang customer ay pwedeng mahiyain, bagong hiwalay, busy sa trabaho, gusto mag-practice makipag-date, walang kasama sa isang event o gusto lamang ng kausap na walang personal na obligasyon pagkatapos. Sa Japan, seryosong national issue ang loneliness at social isolation. May government programs pa para rito. Pero hindi ibig sabihin na rental girlfriend ang opisyal na solusyon. Para sa iba, libangan ito. Para sa iba, practice. Para sa iba, pansamantalang pahinga sa tahimik na buhay. Parang video okay bossing. Hindi lahat ng kumakanta ng All By Myself ay iniwan. Minsan, trip lang talaga nilang manakit ng tenga. So paano mag-book? Unang step, pumunta sa website ng agency at tingnan ang profiles. Makikita ro ng edad, hobbies, personality, available schedule, languages at minsan ang rank ng cast. Fresh, regular, special o premium. Parang character selection sa video game. Pero bawat click mo may kasamang dagdag sa budget. Ikalawa, piliin ang oras, lugar at activity. Maraming service ang may minimum na 2 oras. Pag-usapan kung cafe ba,
shopping o simpleng lakad habang nagkukwento ka kung bakit 3 taon nang sin ang huling message mo. Ikatlo, dumaan sa agency ang reservation at payment. Depende sa kumpanya, maaaring bank transfer, credit card o ibang approved payment method. Huwag dumiskarte sa likod ng agency at huwag piliting kunin ang personal line, phone number, school, bahay o trabaho ng cast. Hindi yan diskarte. Red flag na may legs yan. Ika-4, magkikita kayo sa public place. Kapag late ka, kadalasan ay tumatakbo pa rin ng oras mula sa original booking. Ika-5, syempre ikaw ang sasagot sa date expenses. Pagkain, pamasahe habang magkasama, tickets, entrance fees at iba pang activity cost. Ang rental fee ay bayad sa oras ng cast. Hindi yon automatic all-inclusive package. At kapag ubos na ang oras, tapos ang date. Pwede mag-extend kung available pa ang cast at magbabayad ka ng extension. Magkakaiba ang presyo bawat agency, lungsod, cast rank, haba ng date at location. Sa isang Tokyo service, ang published hourly rates ay nagsisimula sa 1,940 pesos hanggang sa premium na 3,100 pesos kada oras. Minimum 2 oras tapos may dispatch o travel charge na 1,160 pesos sa loob ng Central Tokyo. At maaaring lumagpas ng 2,000 pesos kapag mas malayo. Wala pa riyan ang kape, pagkain, tickets at gastos nyong dalawa. Sa sariling sample budget ng agency, ang 2-hour cafe date ay humigit kumulang 17,000 yen o 6,600 pesos kasama ang simpleng cafe bill. Ang 3-hour movie at cafe ay nasa halos 10,500 pesos. Ang 3-hour dinner at bar gamit ang higher rank cost ay mga 16,000 pesos. At kung gusto mo mag 6-hour theme park date, ang sample total ay 66,000 yen o humigit kumulang 25,600 pesos. Ganon kalupit ang gastusan. Sa isang agency, ang holding hands o linking arms ay optional na 5,500 yen per day, mga 2,130 pesos. Ang Christmas at New Year dates, may dagdag na kabayaran na 1,200 pesos. May monthly exclusive plan pa na nakalistang 330,000 yen, halos 128,000 pesos. Pero nakadepende pa rin sa cast, bilang ng dates at available hours. Hindi ibig sabihin na 24/7 na girlfriend mo siya. Hindi ito internet plan na unlimited calls and texts. Mahalagang tandaan, agency specific ang mga option na ito. May kumpanyang pumapayag sa hand-holding basta may consent. May iba namang walang physical contact, kaya basahin ang rules bago mag-book. Huwag kang pupunta roon na ang alam mo lang ay screenshot ng tropa mong mahilig mag-imbento. Ang cast ay may karapatang tumanggi. Ang binayaran mo ay professional na oras, hindi pagmamay-ari sa isang tao. Resibo ang hawak mo, hindi titulo ng lupa. Ang trabaho ng rental girlfriend mukhang simple. Ngumiti, makipagkwentuhan at kumain. Pero sa actual, emotional at social skills ang puhunan. Kailangan marunong magbasa ng mood, magbukas ng conversation, makinig ng hindi nang iinsulto, magplano ng date, umiwas sa awkward silence at panatilihin ang safety boundaries. May agencies na nasasabing may training muna bago payagang magdebu ang cast. Sa recruitment pages ng ilang agencies, ang starting pay ay nasa 970 pesos hanggang 1,160 pesos kada oras. Maaari itong umakyat depende sa performance at repeat bookings. May dagdag na nomination, option, bonus o travel payment depende sa kumpanya. Pero tandaan, recruitment figures yan, hindi garantisadong sweldo. Walang booking, walang date. At hindi porke kumain sa restaurant ay bakasyon ng trabaho. Kailangan mo maging alerto sa safety
ngumiti kahit paulit-ulit ang kwento at siguraduhin hindi lumalagpas sa kontrata ang customer. Ibig sabihin, hindi lang ganda ang puhunan, kailangan din ng pasensya dahil may customer na naghahanap ng kausap at may customer na parang naghahanap ng ka-table. So bakit may nagbabayad para rito? Madaling tumawa at sabihing ba't ka magbabayad? Lumabas ka lang at kumausap ng tao, ayos na. Pero hindi pare-pareho ang buhay ng lahat. May taong sobrang mahiyain, may matagal lang hindi nakikipag-date, may bagong lipat sa syudad, may busy sa trabaho, may gustong gumala o birthday dinner pero ayaw mag-isa. May humihingi ng female perspective tungkol sa pananamit o relasyon at may gustong mag-practice bago makipagkita sa tunay na date. Ayon sa isang Tokyo agency, mayroon silang clients mula 20s hanggang 70s. May ilang babaeng customer din na kumukuha ng female companion para sa shopping o relationship advice. Kaya hindi lamang ito kwento ng lalaking walang jowa. Mas malawak itong market ng bayad na pakikisama. Ang advantage, klaro ang schedule, role, presyo at boundaries. Walang ligawan, walang pangakong forever. Ang downside, pwedeng maging mahal, pansamantala ang comfort, at posibleng ma-attach ang customer sa taong nagtatrabaho lamang. Hindi ito therapy, hindi ito kapalit ng tunay na friendship, at hindi ito garantiya na magkakaroon ka ng permanenteng relasyon. Para itong instant ramen, mainit, mabilis, at nakakagaan kapag kailangan mo. Ang girlfriend for hire sa Japan ay nakakatawa pakinggan, pero may seryosong tanong sa likod nito. Sa mundong konektado sa internet, pero maraming taong hirap kumonekta sa kapwa, hanggang saan tayo handang magbayad para lamang may makinig? Sa isang banda, negosyo ito, oras kapalit ng pera. Sa kabilang banda, ipinapakita nitong may mga bagay na hindi kayang palitan ng likes, followers at artificial intelligence. Ang presensya ng totoong taong katabi mo, tumatawa sa joke mo at nagsasabing, sige, kwento ka lang. At kung nag-enjoy ka sa kakaibang kwentong ito, i-like, i-share, i-follow at mag-subscribe sa Tito Jones TV. Dahil dito, libre ang tawanan, pero ang katotohanan, laging may resibo. Shout out, Luz Bovida from Dubai Al Rasadiyah, Almer na nasa Hong Kong, Erwin Lazalita ng Pasig, Gian Gab, Nino Lagahit, Jay Manao from May Kawayan, Bulacan. Happy birthday kay Charles Di Malanta, Chailaren Borja, Gray Martis from Negros Island at sa Kunag family ng Batangas City. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.